O ayan, kung maalala nyo ho mga kababayan, si Senator Marcoleta, mga bossing, ang sabi dati balikan lang natin, kaya po nagkawindang-windang po yung mga Pilipino. Sabi, putragis ka, anong there's no such as West Philippine Sea? Guni-guni lang daw ho. Pero nung na-realize niya na talagang binabatikos, talagang binabash na siya ng mga Pilipino. Kumambyo naman po si Senator Marcoleta. Saan po kumambyo? Doon sa Net 25, paborito niyang estasyon para kumambyo at magsumbong. Sabi pangalan lang po ang ibig ko sabihin na there is no such as West Philippine Sea name. No, sabi ko naman, kung ikaw gusto mo talaga na mapasa atin yan, na uunahin mong baguhin yung tawag. Hindi yung, anong tawag nila dyan? South China Sea. Biruin mo, sasabihin mo, oy, sa amin yung South China Sea. Pag tinanong ka, ulitin mo nga, ano yung sinabi mo? Ano yung sa inyo? Yung South China Sea. Batukan ka nung kausap mo. Pangalan pa lang hindi na sa inyo Tapos sasabihin nyo sa inyo yung South China Sea. Diba? Siyempre, una nating ayusin yung pangalan ho. At yun na nga po, mga bossing. At minsan na din, inilagay, hanggang ngayon yata nakalagay doon sa Google Map yung West Philippine Sea Puntahan natin, no? Kasi inilagay tapos nawala. Google Map, tingnan natin Google Map, West Philippine Sea. Western Union, magpadala na. West Philippine Sea. Nandun pa din. Yan, nandun pa din. Di ba? Ngayon, mga bossing, eto na. Nung tinawag ni Marcoleta, nagago daw po itong si Tariela, mga bossing. Siyempre, kinumpunta ni Tariela. Eto ho. During his interview last February 10, huwag tayong magpagago at magpaka-ignorante katulad ng Commodore na yan. Ayan narinig nyo ho mga bossing. Huwag tayong magpagago o magpaka-ignorante katulad ni Commodore J. Tariela. No, ibig sabihin, nung sinabi niya, huwag tayong magpakagago, no? O magpaka-ignorante na kagaya ni Tariela. Mismong sinasabi niya na dyan na ignorante at gago si Tariela, mga bossing. Diba? Katulad huwag tayong maging gago, katulad ni Tariela. Ibig sabihin, si Tariela ay tinatawag niyang gago. Diba? Nung iniiba na, natatakot na si Marcoleta kay Tariela. Kinumpanta siya Yun nga, that's why I'm asking why is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because ngayon, nagko-correct na daw. Nagtatanong na daw. Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me gago and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang, not knowing what I'm saying. Actually, if you will read that context, how was I even... Ayan na, si Marcoleta. Actually, if you read that context, kumbaga, iba ang pagkakaintindi, iba ang ibig ko sabihin dyan, gaganyan na. The act of doing it is the one that is gago, diba? Yung ganun, not necessarily the person Ay! Ano kami, bobo? Kagaya ng mga DDS? Di ba? Not necessarily the person daw. Ano sabi? Doon sa unang pahayag ni Tariela. Ang sabi niya is, wag tayong magpakabobo o wag tayong magpakagago, no? Kagaya ng Commodore na yan. Hindi niya rinektang sinabi, pero nandoon yung mismong sinabi niya, gago, gago din si Tariela. Medyo may kaba na si Marcoleta dito. Maalala niyo, Sabi ko nga sa'yo, kung kinurek mo man lamang yun, because it continue to be there in the social media, Mr. Chair, yun ang nakakasama sapagkat people, hindi ko naman sinabi talaga yun. Mamamatay siya because it came from you. Pero pag hindi mo sinabi at you continue to be silent, akala ng tao, sinabi mo. So that is the problem, Mr. Chair. And I think we are hearing this in order Hindi, tinawag mong gago si Tariela. to correct the misconception and misinformation because it continues to spread.
If you get the point. Sabi ni Edwin Bangguardia, dyan magaling magpalusot ang bugok na si Mang Kolekta. Ayan, Sabi ni ni Chris Angel, hindi makaporma si Meral Coleta dyan kay Commodore Tariela. Tsaka lalo na yung sinabi niya na ano daw there is no such as West Philippine Sea. Kinuyog ng taong bayan Commodore, Mr. Chair. Mr. Chair, again sir, kung bakit ko po hindi binawi ay dahil nalaman ko lamang po itong balita na ito na nag-spread siya nung nagpa-interview po kayo na ginagago niyo po ako. As a human being, how would I defend somebody na ginagago po ako sa public interview? Mr. Chair, kung titingnan mo yung konteksto ng pagkakasalita, hindi Ikaw naman, papalusot ka pa kahit lawyer ka, kaya ko makipagdebate sa iyo tungkol diyan sa konteksto na yan uulitin ko, ang sinabi mga kababayan is wag tayong magpagago. Wag tayong maging gago kagaya ng Commodore na yan. Ibig sabihin, hindi niya man renekta sinabi, gago si Jay Tariela. Pero kagaya, ibig sabihin, gago din si Tariela. Yan yun, Marcoleta. ikaw ang ginagago. Jesus, biglang palusot. Ikaw ang ginagago. Parang yung sa Pilipino, pagka hindi mo tinupad yung 2,000 pangako mo, 2,000 pababa na singil sa kuryente, libre, malilibre. Pagka hindi mo tinupad yun ang panggagago sa mga Pilipino, Marcoleta. Ang sinasabi ko rito, let us defend our own nang hindi tayo nagiging gago o kaya nagiging emotional. Iniba mo na. Hindi naman magsasalita si Jay Tariela, mga bossing, ng ganun kung wala siyang basehan. Ngayon eto, naku po, mga kababayan, mukhang magiging overpopulated na po ang North Korea. Bakit daw? Kasi sabi dito, ng bagong Pilipinas Chronicle, ewan ko kung biro-biro ito o kung libu-libong mga DDS na daw po nagbabalak lumipat sa North Korea kung hindi mapatalsik si BBM. Oo nga, Bakit? Diyos ko po. Bakit hindi nyo gawin? Total naman puro kayo banat sa Pangulo. Total naman hindi nyo man nakikita yung mga ginagawa ng Pangulo. Di ba? Ba't hindi na lang kayo magsilaya sa Pilipinas? Yung iba hindi walang passport. Walang passport yung iba. Hindi makapagbayad para makakuha ng passport yung iba.